mo. Si Jesus lang ituro mo. Hindi ko alam paano po magturo. Paano po magturo? Paano bang tumayo dito sa harapan niyo? Dito. Isang araw po, wala na po akong binabanggit ng mga taong Amerikano, o taga Briton, o taga London. Nakita ko po ng sariling mga mata ko ang mga tao po gumagaling. Nakita ko po. Kaya po kami nagpe-pray sa may sakit. Nakita po ng aking mata yung mga gumagaling. Meron pong meron pong sa Maynila po pumunta kami doon. Pumasok po kami sa napakahabang, ang bahay niya pakalaki. Papasok ka sa loob. Ang haba-haba. Para kang pumapasok sa eskinita. Bahay niya lahat yun. Pagpasok mo gano'n, ang mga tao po parang walang naniniwala. Sa dulo, meron po itong batang ito kaliit, nasagasaan po ng kotse sa Bulacan. At dahil po nasagasaan yung kanyang paa ng kotse, ang paa niya po hindi na pantay. Pumasok na po yung kanyang paa. Kasi putol yung buto eh. Bali, pumasok na gano'n. So pinag-pray po namin. No? Sumunod po ng balik po namin, pumunta na po kami sa isang lugar, nandun po sila. Pumunta po sila, sinama po sila ng mga kamag-anak nila. Para po dumala po ng linggo po yun. Hinahanap ko yung bata. Nasaan yung bata? Ay, tumatakbo na. Tumatakbo na. Pantay na yung paa. Sabi niya, ano yung pamangkin ko, magaling na po. Sabi niya. Pamangkin ko, yun yung nagsasalita po. Yun yung babae nag-imbita sa akin, puntahan yung bahay niya. Ay, pamangkin ko po, pantay na yung paa. Hindi yung pantay, isang tangkal ang layo nung isang paa sa paang nabali. Isang tangkal. Sabi ng nanay, anak, huwag mong galawin yung anak paa mo kasi bubuksan yung doktor yan. Kasi para ihaba ulit, ipantay. Para pag natuyo yung buto mo, pantay. Hindi matutuyo na maiksi. Hindi na po yun napunta sa doktor, pero pantay na. Hindi na po binuksan ng doktor. Pantay na. Kaya po, nandito po kami. Ganyan ang ginagawa po na nagpipray kami isang isa. Meron po isa. Pagka po siya ay dinala naman po kami ng kanyang gawin ng kakamali, pinsan niya. Dinala kami. Itong babae po na to, dentista po to, dentista. Doktor, dentista po siya ng ngipin. Doktor ng ngipin. No? Alam mo mga kapatid, naglalaba po siya, at naliligo po siya, tapos maglalaba. Tapos yung ventilador niya nakatutok sa kanya. Nagkaroon po siya ng cancer sa baga. So pinag-pray po namin. Gumaling po. No? Pagkausap po namin siya, lagi naiyak eh. Pero nung gumaling siya, tuwa-tuwa po siya. Gumaling po siya. No? So may mga dahilan po, bakit po gumagaling pagka pinagpe-pray po natin. Ano? Dahil unang-una po si Jesus namatay po sa krus. Siya po ay pinahiya, inubaran, pagtawanan. No? Siya po ay sinaktan, sa hinagupit. No? At pagkatapos yung pangalan po na yan, yung pangalan na yan, yung pangalan po na yan, ay ginagamit para gumaling po ng isa. No? Sa pangalan ni Jesus, sinasaway kita cancer sa baga. At siya po'y gumagaling. Bakit po? Kasi po si Jesus ay inubaran, pinahiya. Si Jesus po ay sinaktan, inagupit, sinampal, pinahiya po siya, sabi niya. Wala mo, sino nang nasampal sa'yo, sino nang bato. Kung talagang propeta ka. Binabatukan po siya, hindi, ganun po siya ipahiya.
Ako napapanood nyo naman po sa story niya. So, ganun po siya. Siya po yung hutubad sa krus. Alam niyo po, dito sa Cavite, pag may nagnakaw po ng kalabaw, nung mga panahon po siguro ninyo na balitaan nyo, yung mga kasama natin dito. May karatula po. Huwag nyo kaming tularan, magnanakaw kami ng kalabaw. May ganito po ba sila? May damit? Wala po. Nakatali po yun. Tapos may karatula, huwag mo kaming tularan, magnanakaw ng kalabaw. Katak-katakpan nila yung kanilang ninakaw na kalabaw. No? Ganun po si Jesus. Si Jesus ay hugutubad. No? Siya po ay napabilang sa mga kriminal. Kaliwa niya, batikang kriminal. Sa kanan niya, batikang kriminal. Ano po? So yun, kaya napabilang po siya sa mga kriminal. Bakit po? Mamamatay po siya para bayaran yung kasalanan natin. Mamamatay po siya para bayaran yung utang natin. Pero tayo pong nagawa sa Diyos na kailangan natin bayaran. Sabi, ano man tinanim mo, babayaran ang iyong aanihin. No? Hindi pwede po tayong gawa ng gawa, tas okay lang. At ngayon po, binayaran yun ni Jesus. Binayaran yun ni Jesus. So, yung ating pong tinanim, hindi natin anihin. Ang umani si Jesus. Siya po kumuha ng parusa natin. No? Yung ginawa natin, may nagbayad. Kasi nga po, hindi pwede pong malibre tayo. As si Jesus ay po siya nagbayad, hindi po siya nalibre. Kinuha niya yun. Kinuha niya po yun sa ating ulo, sa ating balikat. Siya po yung dumanas ng parusa na yun. Dapat yung hagupit sa atin, sa kanya yung nagupit. Yung sampal, yung mga pagpaparusa para sa atin, siya ang sa kanya yun napunta. No? Kaya po tayo po na libre. Okay? Kaya po tayo naligtas. No? Kaya po tayo, pumupunta po tayo sa inyo, sa mga tao, para po isabihin sa inyo yung balita na yun. Bayad na po yung utang nyo. Wala na po kayong babayaran sa Diyos. Wala na po kayong problema sa Diyos. Pwede na po kayong pamilya ng Diyos. Pag kayo namatay, sa Kanya po kayong mapupunta. Hindi po kayo mapupunta doon sa mapaparusahan. Yun po yung dahilan kaya kami napunta dito. Kaya po kami nagdadala ng magandang balita sa inyo. No? Yung dalawang nanakaw po sa krus, nagtatawa sila. Pinagtatawanan nila si Jesus. Dumating ang oras, yung isa, sabi niya sa kasama niya sa kabila, sabi niya sa isang kasama niya, huwag natin siyang pagtawanan. Kasi, tayo, yung nararanasan natin, bagay lang sa atin. Kasi ginawa natin to kaya tayo pinarusahan ng gobyerno, pinarusahan tayo, hinuli tayo. Ganito ginawa sa atin, binibitay tayo. Pero itong tao na to, wala naman siyang kasalanan Hindi siya bagay dyan sa parusa. Hindi natin siya dapat pagtawanan. Tapos sabi nung nagsasalita, Panginoon, isama mo po ako sa iyong kaharian. Sabi ni Jesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ako? Pag naniwala ka kay Jesus, pag namatay ka, sa Kanya ka mapupunta. Hindi ka mapupunta sa mapaparusahan. Pero mga kapatid, hindi po tayo kagaya na magnanakaw na hindi ko na sabihin magnanakaw, isa na siyang nasisi o naligtas. Hindi ko na
Hindi siya kagaya natin na tinanggap si Jesus, naligtas tayo at mamamatay na agad ngayon. Hindi po. Hindi po tayo ngayon mamamatay. Ano? Tayo po ay pupunta sa Diyos sa ibang araw. At ginagawa po natin yon, yung ating buhay, yung relasyon natin sa Diyos, kasi ligtas na tayo. Ano po? Iba po yung ginagawa mo isang bagay kasi gusto mong maligtas. Ay, sama ako sa yung dumadalo sa church. Sama ako sa ganun, sa ginagawa nila na yan. Sama ako sa mga yan, sa mga ganun. Para ako maligtas, hindi po yun. Ginagawa po natin isang bagay kasi ligtas na po tayo. Ano? Hindi po tayo gumagawa ng mabuti kasi para maligtas, hindi po. Ginagawa po natin yung mabuti kasi ligtas ka na eh. Di ba? So iba po yun, magkaiba po yung dalawang yun. Kaya mayroon po mga gumagawa ng mabuti, hindi pa rin po sila napunta sa kaligtasan. Kasi hindi po sasapat yun. Kahit gumawa ka ng mabuti, mapaparusahan ka pa rin, mapapahama ka pa rin. Bakit? Kasi hindi ka pangaligtas, hindi mo pa tinanggap si Jesus. Hindi mo pa tinanggap yung kaligtasan binibigay ni Jesus. No? Hindi mo pa alam. No? Hindi mo alam paano ba maligtas. Hindi mo alam. Kasi ang ginagawa mo yung paraan mo. Ay, ganito ako maliligtas. Gagawa mabuti, magbibigay ako, tutulong ako. Hindi po gano'n ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay kay Jesus lang. Na si Jesus, binayaran ng kasalanan mo, kinilala mo yon para maligtas ka. Ano? Ganun po yung ating kaligtasan. Hindi po tayo naligtas dahil ginagawa natin yung naisip natin makakaligtas sa atin. Ano? So, ginawa po natin yon kasi tayo po ay ligtas na. Ano? Yung magnanakaw na yun, pag namatay siya, sa langit po siya. Kay Jesus po siya. Ngayon din, sasama kita sa paraiso. Sabi ni Jesus. Sa araw na yon, mamamatay si Jesus. Sa araw na yon, mamamatay yung magnanakaw o yung nagsisi. At sila po ay magkasama na sa kanilang sa kaharian ng Diyos. Okay? Kaya po, tayo naman, kung tatanggapin natin si Jesus ngayon, pag tayo po ay namatay, tayo po ay mapupunta sa kaharian niya. At anumang ginagawa po natin, ginagawa natin dahil ligtas na tayo. Kasi tinanggap na natin si Jesus yung kanyang kaligtasan. Yan po ang purpose ng kaligtasan. Pinagsasakit po natin sa mga tao na tanggapin nyo si Jesus. Tanggapin nyo yung pamilya nyo, pamilya ng Diyos. Ang pamilya po ng Diyos ay naligtas dahil si Jesus pinahiya, sinaktan, inubaran, at para po tayo mabayaran ng kasalanan, namatay po siya sa krus. Yun. Lahat po ng tao, iniimbitahan po natin sa pamilya ng Diyos. Hindi po wala pong tao magsasabi, hindi naman nila ako sinali dyan. Kasali ka. Sinasali ka. Ayaw mo man o gusto mo, sinasali ka. At yung mga gusto, yung mga pumunta, ang maliligtas. Wala pong magsasabi na hindi naman ako sinama dyan. Ngayon, nandito ako sa kaparusahan. Hindi naman nila ako pinuntahan. Doon lang ang bahay nila, oh. Hindi naman sila bumisita, eh. Hindi po. Wala po tayong masasabing ganun. Kung saan na po kami nakapunta. Marami na po kami matataas na lugar na inakyat. Maraming lugar po na ay pinuntahan na po namin, kahit kulungan. Ano? Hindi po natin masabing hindi kami sinali dyan. Mahal po kayo ng Diyos. Sa araw, magkikita po tayo sa langit. Magyayakapan tayo sa langit sa araw. Di ba? Na hindi po tayo nasama dun sa naparusahan. Isang araw magyayakapan tayo para tayo po tayo tumama sa loto. Yun nasa pagkaparusahan, nasabi nila,
Ilabas nyo naman ako rito kahit isang segundo lang, isang minuto lang. No? Para na po silang tumama sa loto, makalabas lang doon sa kaparusahan, kahit isang segundo lang, kahit isang minuto lang. Para na po silang tumama sa loto. Pero hindi po sila pwedeng lumabas. Tayo doon naman sa langit, meron po namatay, pumunta sa langit, ibabalik, hindi na pa oras. Sabi niya, ayoko na umalis dito. Baliktad po yung dalawang lugar. Yung nakakarating sa langit, ayaw niya nang umalis doon. Yung napunta po sa kaparusahan, kahit sa segundo lang, kahit sa minuto lang, makapagpahinga naman, makapagbakasyon lang ng konti. Para po tumama sa luto. Magkaiba po yung dalawang lugar. At nais po naming maiparana sa inyo yung isang lugar na sinasabi nila, ay wag na ako alis dito. Naranasan ko na to eh. Ba't pa ako alis dito? Yung maranasan niyo yung ganun. Na ang ganda rito. Dito. No? Meron po mga namatay. Nakarating po doon. Yun po sinasabi nila. Nakarating ako sa langit. Sabi ko pa nga eh. Huwag na akong paalisin doon. Ang ganda ron. No? Kaya minsan nalulungkot po tayo. May namatay. Eh pinaniniwalaan po ba natin nung siya yung muling nabuhay? Eh hindi naman pala niya oras po namatay. Nakarating ko sa langit, ganda pala doon. No? Pininiwalaan ba natin yun? No? Kaya po tayo, mahal po tayo ng Diyos. No? Ayaw niya suluhin yung sarap ng buhay niya sa langit. Gusto niya, maranasan mo rin yung sarap ng buhay na yon isang araw. Kami nga po eh, yung maliliit po kami, nung ako'y binata na yung kapatid na maliliit nga, sinabi sa iyo kanina. Naranasan namin, ihanguhin kami ang buhay po namin. Lalo na po, pag tayo po namin sa kabilang buhay, napakaganda po ng ating buhay, yung ating kalalabasan. Ano? Mas maganda po yung pagkakahango yun. Lalo na, yun ang the best sa lahat ng paghango ng Diyos. Naihanguhin tayo sa ganong kalagayan na dapat nandun tayo sa kaparusahan, inalis tayo doon. Naging maganda yung ating buhay. Alam nyo, ang pinakamahirap na tao na pupunta sa langit, ang pinakamayaman sa mundo, pinakamayaman sa impyerno. Sa impyerno po, kahit isang patak na tubig, nililimos pa. Yung mayaman namatay, yung pulubing si Lazaro namatay. Sabi ng mayaman, ang mga Abraham, utusan niyo po si Lazaro, idaw-daw yung kanyang kamay sa tubig at ilagay sa akin dila pagkat ako po nahihirapan ng maigi dito sa apoy, sa init. Idadaw-daw lang. Para na po siya tumama sa loto, patak-patak na tubig, ilalagay lang sa dila. Mabos-bawasan lang yung init na nararanasan niya. Magkaroon man lang siya ng konting pahinga sa nararanasan niya. Isang mga patak-patak na tubig nililimos pa. Ang pinakamahirap sa mundo na papunta sa langit, pinakamayaman sa mundong ito at pinakamayaman sa impyerno. Pag napunta po siya sa langit. No? So yun po, no? Kaya nga po tayo ay dinadala ng Panginoon. Ngayon po, meron po akong nais pang ibahagi sa inyo na nakaranas din po ng krus na to. Ang pangalan po niya ay si Nicky Cruz. Sa Amerika po, sa Amerika po mga kapatid, parang may Makati doon yung New York. Puro po doon mga gang, mga grupo-grupo, may mga barel. Yan. No? No? So, ganun po, no?
Pinuntahan po ito ng nangangaral. Si David Wilkerson. Siya po si David ngayon, pinuntahan niya. Ano po lahat ng rasi ng gang nandun, nakikinig sa kanya. Isang araw po mga kapatid, nangaral po siya, si Nicky Cruz po, inuntog po siya sa pader. Dumudugo po yung ulo niya, dumudugo. Pero mo kung turo ng Bible, inampas yung ulo niya sa pader, dumudugo yung ulo niya. Tumutulo yung dugo niya. Nakaranas po si David Wilkerson ng krus. Tapos ang araw po, ito si Nicky Cruz, parang ano na po siya, parang lumalapit na sa Diyos. No? Tapos ang araw po, nangangarap po yung si David Wilkerson, lumusog po sa isang pinuno ng gang. Lulusog, si Nicky Cruz po tatanggap na sa Panginoon. Lagi niya narinig yung boses ng Diyos eh. Na mahal siya ng Diyos, mahal kita, mahal kita. So, nung inimbitahan siya ni David Wilkerson, punta ka dito, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Pumunta po siya. Ngayon pinuno ng gang na isa, kalaban nila, kasi iba-ibang gang doon, iba-ibang mga grupo eh. May dala pong balisong, at nilusong po si David Wilkerson, nag-agawan po sila sa balisong. No? Yung kamay po ni Nicky Cruz ay sugat-sugat, puro dugo. Hawak na yung kutsilyo doon sa talim. So nakuha po ni Nicky Cruz yung balisong. Nung nakuha na, ibinigay ni Nicky Cruz doon sa lalaking inaagawan niya ng balisong. Binigay pa rin niya. No? Binigay pa rin. Kasi umalis na lang yung lalaki. Umalis. Pwede siyang saktan ni Nicky Cruz, balikan, gantihan. Pero ang ginawa niya, binalik pa rin niya. Bahala ka na dyan. Ayun, so si Nicky Cruz po, mula po noon naging Kristiyano na. Na, para po siyang isang tao na nando doon sa krus. Nauna, niloloko-loko nila yung nagtuturo. Niloloko-loko nila, pinagtatawanan nila, pero ngayon, napag-isip-isip nila, wala naman siya kasalanan eh. Wala namang problema sa kanya eh. No? Tatanggapin ko na si Jesus. Tatanggapin ko na yung kaligtasan ng Diyos. No? So parang ganun po, yung naranasan ni Nicky Cruz, nakaranas po siya ng krus. No? At siya po ay nagbagong buhay na po. Sabi ni Nicky Cruz, siya daw po ay anak, yung tatay po niya, marami po silang magkakapatid, siguro 13. Yung nanay niya po, pinalalay siya, umalis ka na dito, hindi kita kailangan. Galit na galit po sa kanya nanay niya. Hinampas po siya sa pader, dumudugo po yung ulo niya. Kaya si Nicky Cruz nung lumaki, yung nangangaral ng Bible, ganoon din ang ginawa niya, inuntog niya rin sa pader, dumudugo rin ang ulo. So anong ginawa sa kanya, ginawa niya rin sa iba. No? At sa kanyang pagbabagong buhay, si Nicky Cruz, nangaral po siya sa buong mundo. Siya po yung nangaral sa buong mundo. Si David Wilkerson gumawa po ng libro nila tungkol sa storya nila ni Nicky Cruz at ng buhay niya ni David Wilkerson. Ito. Si David yung libro po, yung libro po na ginawa po ni David Wilkerson ay milyong-milyong kopya ang nabenta. Sipin mo na lang kung piso. No? Ang pangalan po ng libro ay The Cross and the Sweet Blade. Amen. Si Nicky Cruz gumawa rin po ng libro. Istorya po rin ni David Wilkerson at saka ni
Nicky Cruz. Ang pangalan po ng ginawa naman ni Nicky Cruz sa libro, Run Baby Run. Okay? So, ganoon din po, milyon-milyon din pong kopya ang nabenta. Dalawang libro yung libro na natuturo ng Bible, milyon-milyon kopya nabenta. Wala naman siguro ng librong piso. At yung libro po ni Nicky Cruz, milyon-milyon kopya din ang nabenta. Dalawa po sila. Yung nangangaral tsaka yung isa na tumanggap kay Jesus. No, dalawa sila. Hanggang ngayon po, meron po silang church simbahan sa New York. At ang New York ngayon para na pong Makati. Dati po itong lugar ng mga gang. Yung mga grupo-grupo, may mga barel. Gumagawa po ng mga krimen. Yung ating pong tondo, hindi naman naging Makati. Pero sa New York, dating ganun, dating parang tondo. Ngayon, Makati na, parang New York na Makati na. Parang ganun. No? Meron po silang church doon hanggang ngayon. Ano po? Yun po yung maranasan mo na ikaw ay makaranas ka ng krus. No? Na tayo po, puntahan po natin yung kalaliman. Makakakuha po tayo ng maraming kaluluwa. Malalim po yun. Nasaan po yung malalim? Ando po yung pating. Gusto mo ba natin sa kalaliman? Sa mapating? Pero pag pumunta po tayo sa kalaliman, marami po tayong madadala para sa Panginoon. Pumunta po siya, si David Wilkerson, sa kalaliman. Sa walang gustong pumunta. Sa lugar po ng mga sindikato. Sa lugar po ng mga gangster. Sa lugar po na pinapahiya, sinasaktan ng mga nagtuturo ng Bible. At ang dami po nilang nadala ng mga bihag, ng mga kung ano-ano pong bisyo na sumisira po ng buhay, sumisira ng kinabukasan ng tao. No? At naligtas po, nagbagong buhay. Si Nicky Cruz po ay nakapunta sa iba't ibang lugar. Hindi ko nagkakamali, 4 na sa kapatid niya sa 13. 4, sabihin natin 4, ay naging mga nangangaral ng Bible. Di ba? Biro mo, pati kapatid niya, pati pamilya niya. Ang mga magulang niya, naging mga Kristiyano na rin. Biro mo, yung nanay niya na ayaw sa kanya, Kristiyano na po, tumanggap na kay Jesus. May sasabi sa kanya, mas ka sa akin, kailangan ayaw ko sa'yo. Naging Kristiyano. Dahil si Nicky Cruz ay tumanggap, naligtas, nagbagong buhay. Pati pamilya niya po naligtas. Maraming tao sa buong mundo naligtas. Si Nicky Cruz kahit saan po siya pumunta sa ibang bansa, milyong-milyon tao, daang-daang libong tao nakikinig. Ito mo? At alam niyo po, pag siya po ay nagturo, niyayakap niya yung mga tao. Umiiyak po siya. Kung sabi niya, kung may Nicky Cruz na nabagong buhay, mas kaya ka ng Diyos baguhin ang buhay mo. Ay gatong ni Nicky Cruz na to, ganito ang buhay na bago, lalo ka na mas mababago ng Diyos ang buhay mo. Mas mababago ng Diyos ang buhay mo. Hindi ka kagaya ni Nicky Cruz, mas maayos pa ang buhay mo kay Nicky Cruz. At mas lalo naman kayang-kaya ng Diyos. Tapusin, trabahuhin ang buhay mo ay naging maayos, magbaliktad. Kung si Nicky Cruz nabaliktad ang buhay, pinaltan yung kanyang buhay na ayos, mas lalo kang kayang-kayang ayusin ng Diyos. Mga kapatid, madalas po ako nakakabasa sa pabrika, lagi po ako sa pabrika. Yung salitang salvage, ibig sabihin po ng salvage o salvation o kaligtasan, ibig sabihin po nun, isang bagay na patapon na, i-recycle. Ibig sabihin ng salvation o kaligtasan.
Ang bawa po ay bote. Dudurugin po yung bote, ipunin po yung mga bote, ililigtas po sila, hindi po sila itatapon para mabasag, hindi na magamit. Sila po ay iipunin, sila po ulit ay lulusawin, sila po ulit ay ipaprocess. Una, dadaan po sila paglilinis, pag malinis na, tsaka sila dudurugin, lulusawin, tapos ilalagay na naman sa makina, bubuhuin ulit sila. Tapos lalagyan mo sila ng mga tatak, lalagyan ng selyo, bote na. Tapos lalagyan ng laman, inumin na. Ganun po tayo iniligtas ng Diyos. Ikaw din po yan. Pero babaguhin ka, gagawin ka ulit ng Diyos, gagawin kang bagong nilalang. Gagawin ka ng Diyos sa bagong nilalang. No? Bago ka na. Hindi na ikaw yung dati. Yung dati hindi ka magamit ng Diyos eh. Ngayon gagamitin ka ng Diyos. Isang araw po kayo pagka kayo tumanggap kay Jesus. Kayo rin po. Magpupuntahan din po kayo sa mga kamag-anak nyo. Sasabihin niyo rin yung narinig nyo ngayon. Uy, yung kaligtasan ni Jesus, kaligtasan ng Diyos. Tanggapin nyo rin. Maranasan niyo din. Yung naranasan ko, maranasan niyo din. Hindi na po yung dati na hindi kayo nagagamit ng Diyos. Hindi kayo pamilya ng Diyos. Hindi na po. Bago na kayo. Nagagamit na kayo ng Diyos. Hindi po kayo kagaya ng ibang bote na tinapon nandun lang. Wala. Makatenga lang doon. Basuro na. Wala na. Hindi na ginagamit. Ang kapahamakan po ay lugar ng mga hindi ginagamit. Hindi na po nagagamit ng Diyos. Ang kaligtasan po ay lugar, dinala ka ng Diyos sa lugar na ikaw ay ginagamit na, kagamit na sa Diyos. No, binago ka na. Iniba ka na ng Diyos. Ha? Iniba ka na ng Diyos, binago ka na. So yun po yung ating kaligtasan. Hindi po tayo niligtas ng Diyos para pumunta sa langit mag-isa. Niligtas ka ng Diyos, kung tatanggapin mo sa Jesus ngayon, Panginoon tagapagtas, sasanggap po ng kaligtasan ng Diyos, hindi ka po pupunta sa langit mag-isa. Yung magnanakaw nga po sa krus, kinausap niyo sa katabi niya eh. Okay, kanina, inahamak natin to, huwag natin to hamakin. Hindi ka pupunta sa langit mag-isa. Ang kaligtasan po, ay hindi pagpunta sa langit mag-isa. Hindi pagpunta sa Diyos mag-isa, magsasama ka. Pupunta ka sa kamag-anak mo. Pupunta ka sa mga kilala mo, kaklase mo, kaibigan mo. Kapitbahay mo, katrabaho mo, ibahagi mo yung kaligtasan na naranasan mo. No? Maging kagamit-gamit ka sa Diyos. Yung ibig sabihin mo ng kaligtasan, na-recycle ka, nagagamit ka na naman. Hindi yung natapos na lang ang buhay mo sa ganun. Natingga ka sa ganun, nabasura ka, natingga ka doon. Hindi po. Yung bote po, kinuha, nilinis, nilusaw, gawang bagong bote, ginamit ulit. Maging kagamit-gamit ulit sa Diyos. Ito po ang kaligtasan. Ayan. So tayo po, sa sino po sa atin ang gustong tumanggap kay Jesus ngayon? Na anumang oras po, tayo po ay mapupunta sa kaligtasan. Hindi po matatapos ang buhay mo na 100 taon ng edad mo. Ang buhay mo ay walang katapusan. Katawan lang po yan na mamatay. Wala kang kamatayan. Ang katawan mo